gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindorinyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Yo! Kasado Broadcasting Service, KBS, ARMM, Lunes hanggang Biyernes, laging on air. Serbisyo publiko, hatid namin sa masa. Let's go! Let's go! Sa mic at sa camera, laging alerto. Kuya Alan Valenzuela Bordeos, CEO, boss ng kwento. Si Kuya Arnold Aceveda Namuko, program director. Gabay at patnubay, balita at impormasyon, walang palya. Protector, when is Pino Lawson. News director, editor-in-chief. Issue ng lipunan natin sa tao, walang relief. Si Kuya Ben Aludo, prangkado, kay Kima ang handog. Kwento sa field, tapat at walang palusot. Kasado Broadcasting Service, KBS, RMM, Diario, Radio, TV, hatid ang news pa. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at witty. Balita sa umaga, balita sa gabi. Mula sa radyo hanggang sa diaryo, di kami mabibi. Kuya Alan, Kuya Arnold, Kuya Wayne at Kuya Ben. Teamwork solid, wala atrasan, walang talo sa laban. Reporter sa field, editor sa studio. Mabilis na balita, hatid sa bawat kilo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan. Prangkat pakitima, truth ang hatid namin sa bayan. Kasado Broadcasting Service, ABS, RMN, Diario, Radio, TV, hatid ang news pa. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at witty. Lunes hanggang Biyernes, on air ang kwento. Mga mamamahayag, laging handa sa toro. KBS, RMN, di lang basta news. Hatid namin sa masa, truth na wala abuse. Kasado Broadcasting Service, CBS, RMN, balita, serbisyo, hatid sa bawat tao. Team namin solid, mabilis at totoo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan, prangkadok na ima. Hatid ang totoong kwento. Diaryo na, radyo na, TV na. Kasado Broadcasting Service, KBS, RMN. Serbisyo publiko, sa puso tugon namin.
Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay ko. Tatlong minuto makalipas ang ika-1 ng hapon. Ito'y atid ng KBS RMM News, Dyaryo na TV pa. Okay, alright. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay ngayong hapon ng Biyernes, March 13, 2026. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News, Dyaryo na TV pa. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service, ang responsabling mga mamamahayag. Ano man ang lahit lingwahe mo, basta kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. At syempre sa pangalan po ng ating station, Manager Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Ito naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman talaga gaanong kagwapuan. Sigurado naman na ito ay inyong maaasahan ng inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuco. Nagpupugay ng isang napakaganda pong hapon ng Biyernes. Kamusta na po kayong lahat, mga giliw kong mga taga-subaybay? Bagamat hapon po ngayon ang ating pagtatanghal ay sa kadahilanan pong maraming inaasikaso ang inyong abang lingkod, ganon din ang ating publisher. Yan. Ang team ng Balitang Kasado at ng KBS RMM News. At sabi nga po ay magbabalik muli ang dati nating oras ng ating palatuntunan ay sa araw ng Lunes, ganap na 8 hanggang 10 ng umaga. Samahan po ninyo ako sa loob ng 2 oras ng ating pagtatanghal ngayong hapon. At ang ating pong nakakasama dito sa ating Studio 1 ay si Ate Del Rose Aldia Santos bilang production assistant. At ganoon din si Ate Rose Marie Padiron Lauson. At syempre sa ating pong nasa Studio 2 Bulwagan ng Balitaan na kinaroroonan ni Kuyang Alan Bordeos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Ate Cora Biernes, kay Ate Joy Pasko, magandang hapon po sa inyong lahat. Likewise sa ating tagapagtaguyod ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay, si Attorney Mike Bordeos. Hello Kuyang Mike, magandang hapon sa iyo. At syempre ang ating pong nakakapiling din sa ating Studio 3 Bulwagan ng Balitaan, ang ating news director, Kuyang Wayne Pino Lauson. At ganoon din ang lahat ng ating mga kasado patroller na naka-standby po sa iba't ibang area ng ating kapuluan dito sa Mega Manila, sa Calabarzon area, partikular sa Kabisayan at Kamindanawan. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga giliw kong mga taga-subaybay. Siyempre sa ating pong mga kolumnista at writer ng ating pahayagan ng Balitang Kasado. At sa lahat po ng ating mga kababayan po na mga OFW dyan sa iba't ibang dako ng mundo. Sa lugar at naabot po ng ating pagtatanghal. Magandang hapon at araw sa inyong lahat dyan. Worldwide, mga minamahal kong mga kababayan, sa lahat ng ating mga seafarers.
sa ating mga manggagawa. Bagamat ang karamihan po ay may mga kaba, pag-alala at takot. Dahil lang sa tension dyan sa medalist, sa ating mga minamahal mga kababayang mga Pilipino. Talagang kinakailangan po kayo ay magdagdag ng pag-iingat at maging matunog sa tuwi-tuwi na upang makaiwas sa anumang disgrasya o maaaring aksidente na darating sa sarili. Isipin nyo lang po lagi na kayo po ay may mga minamahal dito sa ating bansang Pilipinas. Na kung kaya nagawa po ninyong kayo ay mga ibang bansa upang tahakin at ipagkaloob yung magandang kinabukasan na pinapangarap ng inyong mga mahal sa buhay dito sa ating bayan. Kaya sa lahat po ng ating mga minamahal mga kapwa Pilipino, nasa lamang at panalangin ang inyo po laging pairalin at nang sa gayon ay maiwasan po ang anumang pangamba at pag-aalaala. Anyway, magandang hapon kay Ate Meni Biray ng Pasay City. Sa lahat ng mga Zumba Girl, yan, magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, sa lahat din po ng ating mga sumusubaybay ho na taga riyan din sa area at lugar ng Memaropa, dyan sa lungsod ng Calapan, dyan sa Oriental Mindoro, maging sa Occidental Mindoro. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa buong persa po at team ng KPP Divine Healing, sa mga brother at sister na pinangungunahan po ni Brother Ansel Arroyo, ni Brother Robin Pamilara, ni Brother Gerald Gasek, Brother Celso Cueto, likewise si Brother Beethoven Alban. Magandang hapon po kay Sister Merlin Padriquilla at siyempre kay Sister Nes Garcia at kay Sister Analisa Menguela. Likewise kay Sister Denya Gasek. Magandang hapon. Sa lahat po ng ating mga kababayan po dyan sa lugar po ng Oriental Mindoro, dyan sa Chapel, dyan sa Barangay Bangkatan, Bako, Oriental Mindoro, sa lahat po ng mga brother at sister yan, ng KPP. Bagamat talagang datig ang ating pagbati sa kanila dahil nga po sa sinasabing Semana Santa. Ang lahat po ng ating mga kuyang at ate diyan ay talagang patuloy na naglilingkod at nagbibigay ng kanilang serbisyong makakaya sa ating mga minamahal na mga kababayan po diyan, lalong-lalo na po doon sa mga may mga karamdaman. Sa lahat po na may mga dinadalang suliranin sa buhay, sila po ay nakapagbibigay din ng counseling sa mga taong pinapanawan na po ng pag-asa sa sarili. Kaya talaga pong kinakailangan po na ang lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan po diyan ay kinakailangan po maging maagap kayo ngayong panahon ng Semana Santa. At ayon nga po sa binabanggit dito, dapat po Lunes Santo kayo ay nagkakaipon-ipon ng lahat diyan sa inyong chapel, diyan sa Barangay Baliti ng lungsod ng Calapan. Sa inyong chapel. Kaya yan po ay lagi po nating binabanggit dahil nga po dito sa lagi pong iminimisahe po rito sa ating comment box ng pamunuan ng KPP Divine Healing. Magandang hapon din po sa lahat po ng mga taga Rizal, yan, sa mga taga lugar po ng Barangay San Juan, yan. Sa pangunguna po ng butihing kapitan ni Kapitan Russell Valera ng Barangay San Juan at Sangguniang Barangay. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan at sa lahat po ng mga senior citizens, sa lahat din po ng mga purok leader ng Barangay San Juan, yan. Bagamat sabi nga po ay may mahalaga kayong idinaos kaninang venue sa lugar ng Barangay San Juan dyan sa cover court, ay talagang naging enjoy at masasaya ang lahat ng mga purok leaders ng ating butihing kapitan Russell Valera. Kaya sabi nga po ang ating pong mahalagang mensahe sa kanya ay mapagpalang hapon po Kap at naway laging magkasama-sama at magkaisa ang buong sambayanan ng Barangay San Juan dyan sa Taytay Rizal. Anyway, magandang hapon din po kay yang Kuyang Ogie Anyes. Good afternoon po sa inyong lahat po diyan. At syempre, binabati niya po ng magandang hapon po ang buong team ng Kasado. Yan. Salamat Kuyang Ogie Anyes. At syempre, ganoon din po sa ating Ate Leoneda Villegas ng
Yan ang Sitio Pakala, Barangay Water, Baco Oriental, Mindoro. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa mga taga-Water, Lagunlong, Pakala, Takligan, San Teodoro, yan. Magandang hapon po sa inyong lahat diyan at sa lahat po ng ating mga kababayan po diyan. Naway lagi po kayong tumutok at makinig sa ating mga mahalagang mga balita at impormasyon dito sa ating himpilan ng responsabling mga mamamahayag. Good afternoon po, kasamang Kuyang Arnold at Station Manager Kuyang Alan Bordeos from Kuyang John Santusidad, ang ating Kasado Patrol 40 dyan sa Quezon City. At syempre, binabati rin po natin ng magandang hapon po ang ating Kasado Patrol 20, si Kuyang Don Robert Ramero. Yan, si Kuyang Landuluto ng Calabarzon area dyan sa Cavite. Yan. At syempre, ang ating pong mga Kasado Patroller ay talagang napakasinop at napakasisipag po sa kanilang mga paghahatid ng mga balita. Yung mga nagaganap at nangyayari sa loob at labas ng ating mga lugar ng kalungsuran at kabayanan. Yan. Sabi nga po ang ating pagtatanghal ay worldwide sa pamagitan ng mga balita na nagmula sa iba't ibang dako ng ating bansa, sa iba't ibang dako ng ating bansang Pilipinas at sa galing sa mga iba't ibang dako ng mundo. Yan. Magandang hapon kay Brother Mario Beron ng Barangay Bangkatan, Baco Oriental, Mindoro. Magandang hapon sa inyong lahat po diyan. At syempre sa lahat po ng ating mga ikangay po yung mga suki, mga taga-subaybay sa iba't ibang area at dako ng ating bansang Pilipinas. Bagamat napakadami po ninyo na laging nakaantabay at sumusubaybay, karamihan po sa inyo ay naliligaw ng oras ng ating palatuntunan. Asahan po ninyo sa Lunes, umpisa na po sa Lunes hanggang Biyernes, ay patuloy nyo pong mapapanood at maririnig dito sa ating himpilan ang ating palatuntunang gabay at patnubay, sa ating dating oras, 8 hanggang 10 ng umaga. Lagi po nyo makakapiling ang inyong Kuyang Arnold. At syempre, dahil sa hitik nga po lagi ng mga balita at informasyon, dahil nga po sa mga magagaling po natin at masisipag na mga patroller at kolumnista at writer ng ating Dyaryo ng Balitang Kasado. Anyway, magandang hapon po sa lahat ng ating mga otoridad, sa ating mga kapulisan, sa ating mga kasundaluhan. Yan. At sa lahat po ng mga bantay lansangan sa mga traffic enforcer. Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga lokal government sa iba't ibang dako ng ating bansa. Good afternoon sa lahat ng mga taga-legislative office at mga taga-executive office. Yan. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagganap ng inyong mga katungkulan at tungkulin sa ating mga kababayan. Siyempre talagang ang napapansin po ng ating mga kababayan, bagamat sabi nga po may pagbabago ang mga pangunahing bilihin, ay dahilan nga po sa matinding tensyon na nagaganap sa Middle East. Kaya talagang ang nagpapahirap po ngayon ay doon sa mga biyahero na talaga nagkukonsumo ng malaki sa kanilang mga diesel o gasolina. Ay yung pagtaas po ng presyo ng langis ay talagang number 1 po na nakapagbibigay dagdag pasanin sa ating mga motorista. Kaya kinakailangan po talaga maging masinop at mapagtiyaga ang bawat isa. Masasaan po ba mga kababayan, malalampasan din po ang matinding krisis na ito. Sabi nga'y kailangan ay unawa at pangunawa. Doon naman po sa sobra-sobra ang kinikita o sobra-sobra naman yung pananalapi, hindi po masama ang mamigay o tumulong doon po sa mga dukha at hirap sa buhay. Kahit malamang pambigas, mabigyan nyo malamang yung inyong kapitbahay kung alam po ninyong walang-wala. Hindi naman habang panahon ay laging aasa sa inyo at laging nakatingala. Kaya nga lamang po talaga sa karamihan po sa ating mga kababayan, bagamat sabi nga sila namumuhay ng normal sa kanilang mga tahanan, ay dumadating po yung pagkakataon na sila po ay nasasalat sa anumang uri ng pangangailangan ng kanilang pangaraw-araw na kailangan ng kanilang pamilya. Lalong-lalo na po doon sa mga gastusin. Halos yung dati nilang binibili na 1 kilong isda sa palengke, gulay man o karne, ay talagang sila po ay tingi-tingi na lamang o tumpok-tumpok na lamang na ang kayang bilhin. Basta mahalaga lang masayaran yung kanilang bibig ng iba-iba't ibang lasa ng kanilang kinakaing gulay, karne o isda. Naku, kaya talaga po mga minamahal nating kababayan, kaunting higpit lamang po ng sinturon para hindi po nyo maramdaman yung gutom.
talagang mahirap talagang kalaban ang gutom ho. Talagang sabi nga po, hindi bali kung kayo nakatira sa lugar po ng kabukiran, na nandiyan na lahat po yung inyong mga itinanim o mga paninim. Ho? Yung mga gulay, prutas, nagagandahang mga halaman na nakapagbibigay vegetable sa inyong katawan. Ho? Pero dito po sa Mega Manila, dito sa Metro Manila, lalo na po doon sa mga nakatira sa kabayanan, lahat po yan ay bili. Lahat po yan ay inyong gugugulan ng salapi para kayo ay makaipon at makakuha ng inyong dadalhin sa inyong kusina. Hindi po bali nga kung katulad nga po ng mga nakatira sa lugar ng mga kabukiran, makapagpakiskis sila o makapagpagiling ng isang sakong palay, maya-maya bigas na yan. O ay dito po sa Metro Manila, meron po bang bukid? Meron po bang palay na maaari nyo ipagiling o ipakiskis sa mga kunuhan o pagilingan ng palay na para maging bigas? O ay sa probinsya po, nung ako'y bata pa po, uso po yung mga bayo o binabayo sa lusong yung sipalay. O kapag katagulan at hindi po matuyo ng araw yung sipalay, isinasagag po sa malaking kawali. O sa malaking kawali at doon po niluluto o tinutuyo po yung sipalay. Sa kapag lamig-lamig, babayuhin sa lusong. Magkakatuwang po yung mga nagbabayo, kaya magagaling po yung mga gumagawa po ng pagbabayo ng palay. Merong 3 tao po yung nag-aasod doon sa lusong. Kaya ang gagaling po, nung ako po'y kabataan, pinunudo ko po yung mga galing magbayo ng palay sa lusong, 3. Pero ang nakapagtataka nun, hindi nagpapangabot po yung halo na kanilang ibinabayo doon sa lusong habang dinudukduk po nila yung sipalay para maging bigas. Kaya talaga, dito sa Maynila, magagawa po ba yan? Talagang hindi po. Dahil karamihan po ay talagang high-tech na po rito. Kahit na yung kayang-kayang magluto, pupunta pa doon sa fast food para doon kumain. Umaasa na lang po doon sa lutong ulam na nakatinda po doon sa mga pamilihan. Kaya talaga ngayon po ay ready to eat na. Hindi na katulad po dati nung araw. Nasabi nga po walang gaanong vendors na nagluluto ng mga lutong ulam o ready to eat. Kaya talagang kahit po yung abang lingkod ninyo sa ngayon, talaga nakakaranas din po ng ganyan sa ngayon. Kaya malaking bagay po talaga yung sadyang lutong bahay. Na sarili po ninyong niluto, naiiwasan po iyong kolesterol o matinding mantika na ginagamit doon sa pagluluto. Ay siyempre kapag luto na po yung bibili ninyo na inyong kakanin, ay talagang hindi po nyo matiyak kung yung mamantika. Kaya talagang marami po sa mga senior citizens, yung talagang sabi nga'y dumaranas ng matinding pagtaas ng kolesterol. Yan. Pagtaas ng mga uric acid, yun. Tumataas ang blood sugar. Yan. At ang iba nga po dyan ay talagang na-high blood na at yung iba naman inatake na sa puso dahil sa sobrang matataba ang kanilang kinakain. Yan. Kaya may solusyon naman po ngayong Semana Santa, di ba? Uso po yung fasting, yan. Kaya medyo makakapaglinis po kayo ng inyong laman loob. Yung laman loob ng inyong tiyan. Pwedeng wala munang kain sa looban ng 12 to 24 hours. Ika nga nagagawa po yan kapag ang tao po'y panatiko at talagang nagtitiwala po doon sa, sabi nga'y ano pang tawag doon? Pagpapasting o pag-aayuno kapag mahal na araw, yan. At yan nga po ay madalas ko rin po dinadanas nung araw noong ako po ay medyo teenager pa. Siyempre sa bagay ngayon, bago pa lang ako nagti-teenager. Marami po ako mga kababata, nababagong ikangay bago nagmumurang kamyas. Kaya talagang ang mga bagay pong iyan ay nagiging bahagi po minsan, na minsan ikaw ay parang magtataka na lamang sa iyong sarili. Sa paglipas sa mga ilang araw, ng ilang buwan, maya-maya birthday mo na. Kaya napakabilis po ng paglipas ng araw. Talagang kayo man po ay magtataka kung bakit iba na uli ang araw. Kanina lamang ika ay maghapon na Yung iba ay nagtataka, lalo na po yung hindi naglalabas po ng bahay. Yung sabi umaasa na lang sa aircon, nakakulong dahil ayaw mainitan sa labas. Nagtataka na, hapon na pala. Bago sasabi, gabi na pala. Yan ang karaniwan po. Kaya talaga, sa ating mga minamalang kababayan, inat-inat lamang po kahit hapon. Banat-banat po ng buto kahit paggabi na. Kailangan po ay inyo pong laging ehersisyo ang inyong sarili, lalo na po kung madaling araw.
Oho, yan. Kailangan eh huwag pong magkain ng madami bago matutulog sa ganitong oras. O, ay kangay baka po kayo atakihin sa puso o dili kaya ay talaga pong patuloy yung pag-usad ng lakas ng mga kolesterol sa inyong katawan. Kaya kinakailangan po talaga pawisan. O, hindi yung napawisan lang dahil po na kayo ay, sabi nga po kayo ay kumakain at pawisan. Dahil sa sobrang init ng inyong kinalalagyan. Kaya kinakailangan po talaga, tulungan nyo yung inyong sarili kung paano nyo mai-ehersisyo ng maayos. Sapagkat sabi nga kapag hindi po nasunog ng inyong resistensya, yung pong inyong, at hindi po kayo pinawisan, ayan po ay talagang nagiging, nai-stack na lamang sa inyong mga mahihiwagang ugat at nagiging sanhi po ng arthritis at pananakit ng mga ugat-ugat. Kaya talaga, kinakailangan po talaga, ingat-ingat lamang lagi. Sa mga pagkain, sabi nga medyo mamili, at mas mainam po, wag po yung maging tamad. Kinakailangan po kayo ay magluto ng maayos sa inyong tahanan. Kung ngayon naalala lamang po ninyo, nahihirapan po kayo sa mahal po ngayon ng ating tangke ng inyong mga kusinilya, dahil nga po sa pagtaas ng ating langis, diesel at mga gasolina, ay talaga nga po medyo tataas nga po talaga ang inyong panggatong. Lalo kung kayo aasa po sa mga tangke ng inyong gastob. Kinakailangan po talaga medyo mag-aral po kayong gumamit ng mga kahoy. Kahoy, dyan sa may mga kakahuyan pa na mga sangasangan tuyo. Yan. Huwag po kayong tamarin at huwag kayong matakot doon sa magiging uling ng inyong mga kaldero at kaserola. At siya'y kasama po yan sa buhay. Sabi nga kapag hindi ka naulingan, ibig sabihin nun, wala kang niluto. Ngayon po, pag ikaw nga po ay nasa area nga po ng ikangay sibilisasyon sa lungsod, parang ayaw mo nang makitang ikaw ay nagpapakahirap at nahihirapan. Mas maganda po na ang lahat po ng inyong kakanin ay manggagaling po sa inyong paghihirapan. Yun po, ang napakaganda po niyan. Sapagkat sabi nga po, kapag pinaghirapan mo yan, matututo kang ikangay maging practical dun sa iyong ginawa. Hindi ka masyadong magiging maaksaya. Sapagkat kapag hindi mo niluto, hindi ka manghihinayang dun sa mga butil na natatapon. Lalo na po yung butil ng kanin. Nung panahon po ng aking lulo, pag sinabing lulo, ibang usapan na yan. Kasi ang lulo ay talagang istrikto pagdating sa ganyan, lalo na po kung magbubukid. Ayaw niyang makikitang parang bulaklak na nakahandusay sa pagkainan yung naglaglag ng mga butil ng kanin. Talagang doon po talaga istrikto yung mga matatanda sa una. Hindi po katulad ngayon, halos dakot-dakot o bungkus-bungkus lamang na yung kanin. Pwede pa ninyong isave, maya-maya para kainin, pero itinatapo na po doon sa mga kanin baboy o doon sa mga lalagyan na ikangay mga basurahan. Nakakapangilabot. 6 na minuto makalipas ang ikadalwa ng hapon, ito ay atid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National News Speaker. Good afternoon po Sir Arnold, mabuhay po ang Kasado Broadcasting Service, radyo na TV pa. Marlo Aludo, Region 3, Subic, Zambales. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa mga Sabati family. Yan sa lugar po ng Subic, Region 3 yan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Anyway, tuloy-tuloy na po ang ating pagtatanghal ng ating mga mahalagang mga balita to all Kalsado Patroller. Standby report. Samantala mga kababayan, narito ang ating mga pangunahing mga balita ngayong hapon ng Biyernes. Round 1. Lady, go! March 13, 2026. Samantala, Marcos bumalik sa PH matapos ang produktibong working visit sa New York. Round 1. Lady, go! Bumalik na sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Miyerkules ng gabi matapos ang inilarawan niyang very productive working visit sa New York,
kung saan itinulak niya ang kapayapaan sa mga pandaigdigang hidwaan. Nagtipo ng suporta para sa bed ng United Nations Security Council ng bansa at itinaguyod ang mga oportunidad sa pamumuhunan sa Pilipinas. Dumating ang eroplano na nalulan si Pangulong Marcos at ng kanyang delegasyon dakong alas 11:29 ng gabi Miyerkules ayon sa Malacanang. Sa nasabing pagbisita, nagsalita si Pangulong Marcos sa 7th session ng Commission on the Status of Women sa punong hempilan ng UN kung saan binigyan din niya ang kahalagahan ng pagbibigay kapangyarihan sa kababaihan bilang sukatan ng pambansang pag-unlad. Sa kanyang pananalita, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon at pagkakaisa sa pagharap sa karahasan laban sa kababaihan sa pagpapalawak ng pagkikilahok ng kababaihan sa paggawa ng desisyon sa iba't ibang sektor. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos kay UN Secretary General Antonio Gutierrez na muling ipinagtibay ang pangako ng Pilipinas sa UN at sa multilateral na kooperasyon sa special na sesyon ng UN General Assembly na dinaluhan ng mga kinatawan ng 193 miyembrong estado. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng paghahari ng batas multilateralismo at mapayapang paglutas ng mga alitan. Iniulat din niya na ang bed ng Pilipinas para sa isang non-permanent set sa UNSC para sa termino ng 2027 hanggang 2028 na pinapansin ang bansa ay maaaring magsilbing boses para sa rehiyon ng Indo-Pacific. Mga umuunlad na bansa, mga bansang mahihina sa klima at mga ekonomiya sa mga gitnang kita. Sa sidelines ng pagbisita, pagipagpulong ng Pangulong Marcos, mga leader na negosyo at mamumuhunan upang itaguyod ang kooperasyon pang-ekonomiya sa Pilipinas. Kabilang sa mga ito ang opisyal na US Medical Globe Company na may nag-aaral ng mga plano na nagtatayo ng isang manufacturing facility sa bansa na maaaring lumikha ng mahigit 2,000 trabaho para sa mga Pilipino. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga matataas na opisyal mula sa JP Morgan kung saan ang mga talakayan ay nakatuon sa pandaigdigang pag-unlad ng ekonomiya, tensyon sa politika at ang potensyal na epekto nito sa mga pamilihan sa pananalapi at presyo ng langis. Thank you. 10 minuto makalipas ang ganap na ikadalwa ng hapon. Ito'y atid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. AFP nakakuha ng bagong acting vice chief at of staff. Round 1. Lady, go! Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating paghatid ng mahalagang balita sa Air Force. Lieutenant General Romel Roldan ang hinirang na bagong acting vice Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Sa isang pahayag Miyerkules ng gabi, sinabi ng militar na pinalitan ni Roldan si Marine Lieutenant General Jimmy Laridan na nagretiro sa araw ding iyon. Si Roldan ay tinanggap ang kanyang bagong posisyon sa simpleng ritual sa Tahiros Hall AFP Commission Officers Country, Camp Aguinaldo, Quezon City. Pinuri ng AFP si Chief General Romeo Browner Jr. na namuno sa seremonya ang kontrobersyon ng Larina sa organisasyon sa panahon ng kanyang panunungkulan. Sinabi niya na ang posisyon ng AFP Vice Chief of Staff ay demanding and indefensible. Sa ilalim naman ng kanyang pamumuno, ang OBC SAF ay patuloy na gumaganap ng mandato nito nang may kahusayan aniya. Thank you. 12 minuto makalipas ang ganap na ikadalawa na ng hapon. Kuyatid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, tawi-tawi by bus nets 47.6 milyong pisong shabu sa high value suspects. Round 1. Lady, go! Nasamsam ng mga anti-illegal drug operatives nitong Miyerkules ang 47.6 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu
sa isinagawang bypass operation sa Cebu to Tawi-Tawi ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isang news release nitong Huwebes, nakumpiska ng mga otoridad ang 7 ginintuang dilaw na T-bags na may level na yinwang na naglalaman ng humigit kumulang na 7 kilo ng pinaghihinalaang shabu. Ayon pa rin sa PDEA, naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspek na kinilalang sina Alvin at Ben, kapwa residente ng Bangaw, Tawi-Tawi. Samantala, iniulat naman ng Philippine National Police nitong Huwebes ang pag-aresto sa 23 most wanted persons at ang pagsamsam ng 26 na milyong pisong halaga ng droga. Sa nationwide operations mula Marso 9 hanggang 11, sa mga naristo, 21 ang nakalista bilang most wanted persons, kabilang ng isa sa national leveles ng Department of Interior and Local Government. Pinuri ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang mga operating units sa patuloy na pagsisikap na magpagsubaybay sa mga tumakas at pagpapaigting ng operasyon laban sa illegal na droga sa buong bansa. Ang mga tagumpay na ito ay sumasalamin naman sa dedikasyon at pagtitiyaga ng ating mga tauhan ng pulisya sa pagtiyak na ang mga lumakas na dinala o tumakas na dinala sa hustisya at ang illegal na droga ay pinananatili sa ating mga lansangan, sabi niya. Katorse minutos makalipas ang ikadalawa ng hapon. Ito ay hatid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. At syempre mga kababayan, may pagulat ang ating Kasado Patrol 12 Dianseya at lugar ng Montalban, Rizal. Yan, dyan sa Rodriguez, Rizal. Nandyan si Kuyang Rondagar upang magatid ng mahalagang balita. Yan. Kaya talagang itong ating Kasado Patrol 12 ay magbibigay ng kaukulang mahalagang pag-uulat ngayong hapon dito sa ating programang Gabay at Patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service. Ang RMM News, Diaryo na TV pa. Alright, Kuyang Ron Dagar, standby report. Kasado Patrol Report. Tanggapin po natin ang pagulat ng ating Kasado Patrol 12 mula po dyan sa area at lugar ng Rodriguez, Rizal, dyan sa Montalban. Naririya si Kuyang Ron Dagar. Alright, Kuyang Ron, magandang hapon sa iyo. Tayo po ay nandito po sa ating programa Balitang Kasado. Arestado po ang 3 individual sa droga at baril sa Rodriguez, Rizal. Sa isinagawang bypass operation sa lugar ng Barangay Burgos, Rodriguez, Rizal, sa pangunguna ni Police Captain Romulo Fernan Romulo sa pamamagitan ni Police Lieutenant Colonel Gapuda. Sa ganap po ng alas 3 na medyo ng madaling araw, March 13, ngayon pong araw na ito, Biyernes 13, taon po ng 2026. Ang tatlo ay isang misis at isang RA 10591. Naaresto sila sa lugar po Joshua Cedric Martinez Y. Escobar, sa kasama niyang si Jane Corcuja Ami Jane, Mark Jan Lina, no middle name, mga scorer. Nakakuha sa kanila ang 9 na piraso ng heat sealed plastic sachet
At nakuha rin dito, Kuyang Arnold, yung sling bag na merong caliber 38 at 3 bala. Sila po yung inaresto sa lugar dahil nga po doon sa kanilang atraso. Yun po, sila po ay ngayon ay kasalukuyan pang dinala sa dinala po sila sa proper para po sila ay magkaroon ng tinatawag natin na medical. Dadalhin din po sila doon sa crime lab. Yan po ang ating pag-uulat sa ngayon. Kuyang Ron, Kuyang Ron, yan bang mga suspect ay nakakulong na ngayon? Yes po, Kuyang Arnold. Sila po ay kaninang naabot ako ng umaga rito dahil sa ang hirap ng kagawad. Pwede ba nating batikusin? Okay, Yung tawagan natin kasi ganito yan Kuyang Arnold. Nagagalit na po yung ating opisyal ng kapulisan dahil sa kakulangan ng isang barangay captain at mga kagawad. Halos walang makuha. Walang umattend, wala nag-a-attend sa kanila bilang elected official. Opo. Okay. Nagagalit na po yung kapulisan dahil sabi nga nila nagtumawag na sa DILG. I-report sa DILG. Yun. Kinakailangan maging aktibo talaga sila dahil katrabaho nila yan kaya nga sila inelect. Para sabi na lang. Sige po. Sige, Kuyang Ron, tuloy mo. Go. Ganito na lang, Kuyang Arnold, baka pwede nating batikusin itong kagawad na mga barangay Porongos. At least may dumapo naman, kaso halos magliliwanag na. Kaya yung kapitan, yung mga kapulisan nagagalit na yung opisyal. Matagal na kayong pulis dito, hindi nyo pa alam yung bahay ng kapitan. Yun. Kinakailangan makarating yan sa ating mga kinaukulan dyan, sa ating lokal na pamahalaan dyan sa Montalban na talagang kinakailangan sila ay maging aktibo lalo na sa mga panahon sila ay kailangan sa ganyang inventaryo. Opo. Okay, Kuyang Arnold. Maraming salamat po, Kuyang Arnold. At batiin niyo lang si Captain Fernan Romulo na talagang nagtitiis. At kami kinaagat na ng mga lamok. Wala pa rin makuha. At yan ay sigurado, Kuyang Ron, dadami yan ngayon dahil kasi nalalapit na uli ang eleksyon magiging aktibo na uli ang mga yan. Kung bagamat sila may pagkukulang sa panahong ito, ang lahat ng bagay na yan ay makikita at makikita rin sa mga panahong ito na sila kailangan. Alright, Kuyang Ron? Yun ang maganda. Salamat, Kuyang Arnold. Okay, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kalsado Patrol 12 ng Montalban, Rizal mula kay Kuyang Ron Dagar. Thank you, Kuyang Ron. Ganap na 21 minuto makalipas ang ikadalawa ng hapon. Ito'y hatid ng Balitang Kalsado. Patrol Report. Isunod po naman natin mga kababayan ng pag-uulat ng ating publisher, ang ating station manager mula naman po dyan sa area at lugar ng ating Studio 2. Naririyan si Kuyang Alan Bordeos, Kalsado Patrol 1. Alright, Kuyang Alan, standby. Report. Kalsado Patrol Report. Alright mga kababayan, may malagang pagulat ang ating Kalsado Patrol.
Kalsado Patrol 1, ang ating station manager mula sa ating Studio 2, si Kuyang Alan Bordayos. Alright, Kuyang Alan is standby report. Alright? Kalsado Patrol report. Alright mga kababayan, narito na ang ating Kalsado Patrol 1 upang ihatid ang malagang balita. Ito po mga kababayan ay may kinalaman po dito sa... tungkol po dito sa Han on Beast drug ring sa 5.8 bilyong shabu. 5.8 bilyong pisong shabuhol sa Occidental Mindoro ayon sa PNP. Ang detalye po ay manggagaling sa ating Kuyang Alan Bordayos. Alright, Kuyang Alan! Good afternoon! Araw ng Biyernes ay inimbestigahan na ng PNP ang International Drug Syndicate sa likod ng halos 26 bilyong pinaginalang na shabu shipment na naaresto sa baybayin ng Occidental Mindoro. Ayon kay PNP Chief General si Milencio Nartatis Jr., bahagay ng investigasyon at intelligence operation ang pagtukoy sa lahat ng individual at grupo na nagsilbing local distribution network ng sindikato. Ang synergy sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno na umantong sa matagumpay na operasyong ito ay magiging mas malakas sa pagtakbo sa lahat ng mga responsable sa pagtangka na smuggle ang multi-bilyong pisong halaga ng illegal drugs, sabi ni Nartatis sa isang pahayag. Ang natuklasan ng mga sundalo ng Philippine Army 2nd Infantry Division noong Marso 11, ang 43 sako na inilang shabu na may timbang na 860 kilograms na tinatayang nagkakalaga ng 528 billion sa isang abandonadong speedboat na natuklasan sa baybayin ng Paluan Occidental Mindoro. Tatulumput iba pang mga pakiti ng inilang shabu ang natagpuang kalaunan sa mga follow-up operation habang 4 na tao ang naaresto. 2 Chinese national, kinilalang sina Qing Xing Shan at Bing Xin ay nahuli habang sinusubukang makatakas mula sa speedboat. 2 Pinoy na kinikilalang sina John Hernandez at Trial Francisco ang naaresto matapos umanong tinanggap ng may-ari ng speedboat para hanapin ang 2 Chinese national. Inatasan ko ang aming mga unit ng pulisya na habulin ang lahat ng mga lead at tiyakin ang mga sinuang sangkot sa operasyon ng illegal na droga na ito ay mananagot ayon kay Nartatis. Aniya, nakipagtulungan sila sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Drug Enforcement Agency at iba pang ahensya na pagpapatupad ng batas upang mas malalim na pag-aaralan ang lahat ng detalye kaugnay ng kumpiskasyon ng illegal na droga. Samantala, sinabi ni Interior Secretary John De Remulla na maaaring may very sophisticated foreign syndicate na sangkot sa drug haul. Naniwala kami na sila ay bahagi ng isang international na sindikato ng droga. Ito ay isang napaka-sophisticadong organisasyon. Pero mo, nung sumadsad sila diyan at hinabol sila, may mga drones na in-employ yung mga yan para hanapin kung saan yung mga drugs na ito. They are not ordinary criminals, sinabi ni Remulla sa mga reporter sa isang press briefing na ginanap kanina sa PDEA at sa Mimaropa, office sa Calapan City, Oriental Mindoro. Sinabi ni Remulla na isang babaeng suspect ang umupa ng bahay sa Batangas mula pa noong Nobyembre 2025 habang sina Sting at Bing ay dumating sa Pilipinas noong Marso 5.
Sinabi niya na ang kanilang modus operandi ay kumuha ng kargamento ng droga mula sa isang mas malaking barko sa malawak na dagat at ihati dito gamit ang isang mas maliit na bangka para ipamahagi sa mainland. Sa tingin ko, wala namang mga opisyal na gobyerno na sangkot. Sigurado ako na walang PNP na involved. Sigurado ako na walang armed forces na involved. Sigurado ako na walang DILG personnel na involved. Ito ay foreign syndicate na nag-operate dito. Ang Pilipino na kasama nila ay low-level taga-maniho ng bangka, taga-baba ng kargamento. Pero ang sindikato na ito ay Chinese. Dagdag niya. Ang mga nakumpiskang droga ay sinuko sa tanggapan ng PDEA ni mga ropa kung saan nagpositibo sila sa methamphetamine na may 90% kadalisayan. So, it signifies na itong sindikato is the last finance drug syndicate. Ang Mindoro is laging talagang planong-plano ng mga sindikato na dito mag-landing ang last year yung supposedly na landing dito sa 5 tons, at least will the whole of the government approach ng ating administration ay na-thwart na natin yun. Hindi nakapasok sa Mindoro pero ang target nilang i-unload ay ang Mindoro noon. Kaya sabi ng ating secretary sa shoreline na natin puros na shoreline kaya dito. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Sagani Miris na dumalo rin sa briefing. Yan ang aking nakuhang pinakasariwang balita mula dito sa Studio 2 ng Balitang Kasado. Ako si Kuyang Alan Bordios, nagula sa PDE sa Arimin News TV. Diaryo na TV pa. Alright, maraming salamat sa magandang balita ng ating Kasado Patrol 1 mula sa ating Studio 2. Kuyang Alan Bordeos. Thank you, Kuyang Alan. 29 na minuto makalipas ang ganap na ikadalawa ng hapon. Ito'y atid ng Balitang Kasado. Ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, tunguin po naman natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25. Naririyan naman sa area at lugar ng Calabarzon, dyan sa Cavite. Naririyan si Kuyang Landuluto, si Double L. Ang kanyang ulat, mga kababayan, ay may kinalaman po dito sa... Yan, Bureau of Custom, nasabat ang 756,000 na laga ng cash na padala papuntang Cavite. Nako, talagang puro illegal na gamot talaga ito. Illegal na droga talaga itong mga nangyayaring ito. Kaya talagang parang season yata sa panahong ito ang talagang sinasabi nating illegal drugs na yan. Okay, malalaman po natin ang detalye po niyan sa ating Kalsado Patrol 25 kay Double L. Standby report. Kalsado Patrol report. Alright mga kababayan, may pagulat ang ating Kalsado Patrol 25 mula dyan sa area ng Cavite. Naririyan si Double L. Alright, Double L. Magandang hapon sa iyo dyan. Hapon mga kaibigan. At itong Kuya Arnold ay nasabat ng Bureau of Custom sa Port of Clark ang higit kumulang 504 gramo high-grade marijuana o cost na nakakahalaga ng 756,000 pesos na nakatago sa isang parcel na idineklarang women's woven shirt. Ayon sa Bureau of Custom, ang kargamento mula sa Canada
na nakatakdang yes, nawala Okay, go. Kuya Lando. ay nakatakdang ipadala sa Dasmariñas City, Cavite, ay na-plug matapos sa makatanggap ng derogatory information mula sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, na isinilalim ito sa X-ray scanning at canine inspections ng pinagsanib pwersa ng BUC, PDEA at Clark Interagency Task Force Against Illegal Drugs. Sa isinagawang physical na inspection, natuklasan ang 6 na aluminum fuel wrap package na naglalaman na 6 na transparent plastic sachet, pots na may tuyong dahon o protruding tops na ininalang marijuana. At kinumpirma ng chemical analysis ng PDEA ay ito ay marijuana nga at itinuturing na dangerous drug sa ilalim ng Republic Act number 9165. Sinabi ni Ariel F. Nepomuceno na patunay ang nasabing operasyon na may gitna koordinasyon ng BUC at mga partner agency upang pigilin ang pagpasok ng illegal na droga sa bansa. Alinsyo nito kuya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang seguridad sa paliparan at buong border ng ating bansa. Mula pa rin dito sa lalawigan ng Cavite, Patrol 25, ako si Double L, Kuya Landuluto. Nag-uulat para sa KBS RMN News, Diaryo na, TV pa. Kuya Rod, may babatiin lamang ako. Go ahead, Kuya Lando. Yes, Kuya Rod, at ito ay binabati ko ang happy birthday sa kanyang ika-64 years na karawan ngayong araw ng Biyernes, Marso 13. Ang aking pinsan at Manoy Arlito, ang aking nakakatandang na pinsan, Arlito Arle Heriales Tenebroso ng Shoreline Subdivision, Pagsanhan, Maragondon, dito sa Cavite. Pagbati sa kanyang buong pamilya at sa kanyang asawa, Manay Marisa Marquez Tenebroso, at siyempre kay Double L. Back to you, happy weekend. Maraming salamat. Back to you, Carol. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 25. Mula pa rin sa area ng Calabarzon, dyan sa Cavite, Kuya Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. Okay, binabati po natin ang magandang hapon si Maria Teresa Roca Palomar, Sister Teresa, and family. Yan, Sister Maria Teresa Roca Palomar dyan sa Sico Bless, Batangas City. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat dyan, sa lahat po ng ating mga kababayan ng mga Batangginyo. Anyway, tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating paghatid ng mga mahalagang mga balita. Round 1. Lady, go! Samantala mga kababayan, narito ang ating mga karagdagang mga balita. 7 milyong substandard computers na samsam sa budiga sa Pampanga. Round 1. Lady, go! Samantala nakumpiska ang 7.1 milyong pisong halaga ng umano'y substandard na computer na isinagawang raid sa isang budiga sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa Criminal Investigation and Detention Group, nitong Huwebes sa isang pahayag, sinabi ng CIDG na 2 empleyado ng budiga ang naaresto dahil sa pagbebenta at pag-iimbak ng mga computer unit na hindi sumusunod sa minimum na mga kinakailangan sa pag-level para sa mga produktong consumer na itinakda ng batas. Nakumpiska sa raid na isinagawa nitong Martes ng CIDG Regional Field Unit 3 ang 239 na unit ng iba't ibang laptop computers,
163 computer processing units, 141 desktop monitor at 2 computer set na ginagamit bilang business service unit. Ayon pa rin sa IDEA, mga level na nakadikit sa mga nasamsam na computer ay hindi nararapat na nakarehistro sa Department of Trade and Industry na ginagawang substandard at illegal ang item para sa kalakalan sa ilalim ng pamantayan sa proteksyon ng mga mamimili. Patuloy ang pagsisikap ng mga otoridad sa hanahanapin ang lalaking may-ari ng establishmento na mananatiling malaya bilang bahagi ng patuloy na at ang mananatiling malaya bilang bahagi nga ng investigasyon na harap sa kasong paglabag sa Republic Act number 7394 o ang Consumer Act of the Philippines ang mga naristong suspect. Thank you. 38 minuto makalipas ang ikadalwa na ng hapon. Samantala, PH9 Global Port Inc. PAC para lumikha ng kaakibat na reserve unit. Round 1. Lady, go! Nilagdaanan ng Philippine Navy at Port Operator Global Port Terminals Incorporated ang Memorandum of Agreement na naglalayong magtatatag ng affiliated reserve unit sa loob ng kumpanya. Sa isang news release nitong Huwebes, sinabi ng NEBE na ang MUA ay nilagdaan ni Philippine Navy Chief Vice Admin Jose Ambrosio Espilita at GTI Chairman Sheila Marie Romero ng Philippine Navy Headquarters sa Naval Station o si Andrada, Maynila nitong Miyerkules. Ang kasunduan ay naglalayong magtatatag ng isang kaakibat na unit ng reserba sa loob ng GTI upang suportahan ang pambansang pagtatanggol at matiyak ang pagpapatuloy ng mga kritikal na operasyon ng daungan sa mga oras ng pambansang emerhensya. Sa pagkikipagtulungan ng Armed Forces of the Philippines, ang mga tauhan ng GTI ay organisado at sasanayin bilang bahagi ng Reserve Force, sabi ni Navy Public Affairs Chief Captain Marie Angelica Sisikan. Itinatampok ng pagipagsosyo ang papel ng GTI sa mga operasyong pandagat at pantalan, kasama ang mga terminal nito na sumusuporta naman sa mga kinakailangan sa logistic at operasyon ng Philippine Navy, habang pinalalakas naman ang kooperasyon ng civil militar. Ang inyong pangako na makipagsusyo sa inyo ng Philippine Navy ay sumasalamin sa ating binahaging pananaw na naglalayong isulong ang pag-ulad ng ating bansang pandagat para sa kapakanan ng kasalukuyan at hinaharap na henerasyon ng mga Pilipino. Sabi ni Espilita, sinabi ng NEBE na ang aktibidad ay sumasalamin naman sa patuloy na pagkikipagtulungan sa pagitan ng institusyon at mga kasusyon nito sa pagpapalakas ng pambansang katatagan, pagpapahusay ng seguridad sa dagat at pagtiyak ng napapanatiling operasyon ng mga kritikal na infrastruktura ng daungan bilang suporta sa mga pagsisikap sa pag-unlad at pagtatanggol ng bansa. Thank you. 41 minuto makalipas ang ganap na ika-2 ng hapon. Samantala mga kababayan, sulon hinimok ang mabilis na paglulunsad ng 65 bilyong pisong classroom construction fund sa mga LGUs. Round 1. Lady, go! Nananawagan si Senador Bam Aquino na agad na ilunsad ang 65 bilyong pisong pundo para sa construction ng silid-aralan sa ilalim ng 2026 national budget upang mapabilis ang pagsisikap at matugunan ang kakulangan sa infrastruktura ng paaralan sa bansa. Sinabi pa rin ni Aquino, chairperson ng Senate Committee on Basic Education, na dapat agad na i-download ang Department of Education ang pundo sa mga local government units upang masimulan ang pagtatayo ng mga bagong silid-aralan sa lalong madaling panahon. Mahalagang maibaba sa lalong madaling panahon ang pundo sa ating mga katuwang sa lokal na pamahalaan para agad nang masimulan ang pagtatayo ng mga classroom.
Sinabi pa rin ni Aquino sa isang pahayag na sa ganitong paraan mas mapapabilis ang pagpapatayo ng mga silid-aralan at mas maraming estudyante ang mabibigyan naman ng maayos at ligtas na lugar para matuto, idinagdag niya. Sinabi pa rin ni Aquino na ang mabilis na paglulunsad ng pundo ay malaga upang matugunan ang tinatayang 165,000 baklag na silid-aralan sa bansa habang tumutulong na lumika ng trabaho sa pamagitan naman ng pagtatayo ng mga bagong gusali ng paaralan sa buong bansa. Sa ilalim naman ng 2026 national budget, ang DepEd ay may kakayahang makipagsusyo sa mga LGU, civil society organization at non-governmental organization at may napapatunayan na track record sa pagtatayo sa mga silid-aralan na napapailalim sa mga pamantayan at alituntunin ng ahensya. Inapurbahan din ng Senado ang panukalang Classroom Building Acceleration Program Act ni Aquino na mapapahintulot sa mga LGU sa kwalipikadong organisasyon na direktang magsasagawa ng construction sa silid-aralan sa kanilang mga lugar habang pinasisimple ang proseso at nagtataka ang mga kisame sa ng presyo upang maiwasan ang katiwalian. Wow, thank you. 43 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Ito ay hatid ng KBS RMM News, Diaryo na TV5. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Airtight case, assured BS suspect sa pagkamatay ng pulis sa Bulacan. Round 1. Lady, go! Tiniyak ng Philippine National Police nitong Huwebes na magkakaroon ng airtight case laban sa dalawang suspect sa likod na nakamamatay na pamamaril sa isang pulis sa Giginto, Bulacan. Si Police Major Sergeant Jose Uring, 50 taon miyembro ng Bulacan Provincial Intelligence Unit, ay namatay sa pagbabaril sa Barangay Panginay noong Linggo sa isang pulong ng Black Lane Heights Homeowners Association, kung saan siya ang pangulo. Isang 54 na anyos na sibilyan ang nasugatan din sa pag-atake. Inaresto ng mga otoridad noong Lunes ang dalawang sospek, isang natanggal na pulis na dating nakatalaga sa Ubando Police Station at ang kanyang mga kasamahan sa isang coordinate hot pursuit operation sa mga bayan ng Bulacan at Ubando. Sinabi ng PNP na ang mga investigador ay nakalap na ng ebidensya, nag-interview ng mga saksi at naghanda ng mga kasong murder at prostrated homicide laban sa mga suspect. Pinupuri ko ang aming mga kupunan ng pulisya para sa kanilang mabilis na pagkilos at profesionalismong siguraduhin namin ang kaso ay masisigasig at isusulong sa korte. Hindi lamang mabilis ang aksyon kundi matibay din ang ebidensya laban sa mga suspect, ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa isang pahayag. Nangako rin ang pamunuan ng PNP na patuloy na koordinasyon sa pamilya ng biktima upang mapadali ang mga benepisyo at iba pang suporta. Samantalang pinalalahanan naman ni Nartates ang lahat ng tauhan, lalo na ang mga frontliners ng pulisya, na igalang at itaguyod ang profesionalismo sa pakikitungo sa publiko. Lalo na mga humihingi ng tulong, nagbabala siya tungkol sa mga kahinatnan kung ang sino mang tauhan ay mapapatunayang bastos at maling paghawak ng anumang tawag para sa tulong, maging ito man ay mga istasyon ng pulisya at tanggapan o sa mga lansangan. Walang puwang ang PNP sa mga masusungit at mayayabang na tauhan bilang mga manggagawa ng gobyerno. Ang mahusay na serbisyo publiko na nakaangkla sa profesionalismo at paggalang ay isang pang-araw-araw na pangangailangan, sabi niya sa isang hiwalay na pahayag. Wow, thank you. Samantala mga kababayan, ligtas sa mga Pinoy seafarer matapos atakin ang mga barko sa Persian Gulf ayon sa DMW. Round 1. Lady, go! Tiniyak ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac nitong Huwebes na ligtas ang lahat ng mga Pilipinong tripulante sakay ng dalawang barko na sinalakay sa Persian Gulf
malapit sa Strait at Hormuz at inilipat sa mas ligtas na pantalan. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Kagdak sa 3 cargo ship ang tinamaan ng mga projectile na pinaniniwalang inilunsad ng Iran. For the last 48 hours, nabalita namin ito sa international media na may 3 ships na itatake sa Persian Gulf sa projectiles at anon object. 2 sa 3 ships na yon may Pilipino. Sabi ni Kagdak, yung isang barko may 21 crew, ligtas silang lahat, mga Pilipinong tripulante. Yung isa may 17 Pilipino tripulante at lahat sila ay ligtas. Sila ay inihatid sa isang mas ligtas na pantalan sa ngayon, dagdag niya. Sinabi pa rin ni Kagdak na ang isa pang barko ay isang barko na may bandila ng Thailand at walang mga tripulante na Pilipino. Sa kasalukuyan, aniya, binabantayan ng DMW ang kabuuang 7,313 Pilipino seafarers sakay ng mga barko malapit sa paligid ng mga lugar ng kaguluhan sa riyon ng Gitnang Silangan. Gayunman, sinabi niya na ang lahat ng mga Pinoy crew na ito ay minarkahan ng ligtas at accounted. Samantala, sinabi ni Kagdak na patuloy ang search operation para sa isang Pinoy crew member na naiulat na nawawala matapos tamaan ng missile ang isang tagbot na sinasakyan niya habang papunta upang tulungan ng isang nababagabag na barko sa Strait of Hormuz. Patuloy pa rin ang paghahanap at merong mga nahanap doon na tugboat na tinamaan ng missile pero hindi siya, sabi niya. Tiniyak din niya na sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binisita ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration teams ang pamilya na nawawalang seafarer para humingi ng suporta at tulong. Aniya, patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng insidente kabilang na ang may-ari ng barko. Yung ship owner kasi ay hindi rehistrado yung ating tripulante dito. Sa talaan natin, so that one offense and itself so anything. Ito ang pagsusuri natin. Siguro sa tamang panahon natin, i-issue yung ang final investigation dito. Muna tayo sa pag-antabay sa search and rescue operations at yung pagbibigay ng assistance sa pamilya. Idinagdag pa niya, hinimok din ni Kagdak ang mga may-ari ng barko at mga ahensya ng manning na tiyakin ang proteksyon ng mga Pilipinong seafarers, lalo na ang kanilang karapatang tanggihan. Ang paglalayag sa mga lugar na may mataas na peligro at tulad ng digmaan, kabilang ang Strait of Hormuz, Persian Gulf at Gulf of Oman. Aniya, ang mga kondisyong ito ay nasa ilalim ng International Bargaining Forum at inaprubahan ng mga International Maritime Labor Stockholders. Why, thank you. 10 minuto bago mag-3 ng hapon. Ito ay atid ng KBS RMN News, Diaryo na TV pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International. Rescore, tayo po ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagtatangal ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa ating himpilan ng responsabling mga mamamahayag. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan na tumututok po at nakikinig ngayong hapon dito sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. At syempre po, mayroon po tayong special coverage po bukas. Kaya may palatuntunan po ang inyong Kuyang Arnold. Ganap na 8 hanggang 10 ng umaga bukas, araw ng Sabado. At ganoon din po sa 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa araw po ng bukas. Kaya special coverage po doon sa gaganaping election po. Diyan po sa lugar ng 2nd District ng Antipolo City. At yan po ay magko-coverage po ang ating pong Kuyang Wayne Lauson, ang ating Kasado Patrol 5. At ang ating pong publisher, si Kuyang Alan Bordeos. Sa area pong yan sa araw ng bukas, talagang yung pong dati pong kongresista ng 2nd District ng Antipolo ay yumao na po kamakailan. Kaya nagkaroon po sila ng special election po ngayong sa araw po ng bukas, March 14. Yan. Kaya talagang ang mga bagay pong iyan ay magaganap po sa araw ng bukas. Kaya ang inyo pong abang lingkod ay
mayroon pong programa bukas. Kaya sa mga Kasado Patroller at sa lahat po ng ating mga nakikinig, manatili lamang po kayong nakasubaybay at manood ho. Mula 8 hanggang 10 ng umaga ho. At syempre, at ganun din po sa 1 hanggang 3 ng hapon. Yan. Kaya antabayanan lamang po ninyo ang mga susunod na kabanata. Alright, Kasado Patrol 25. Sa iyong pagbabalik is standby report. Alright mga kababayan, nagbabalik po ang ating Kasado Patroller, Kasado Patrol 25 mula po dyan sa area at lugar ng Calabarzon, dyan sa Cavite, si Double L. Yan. At ito po ay talagang napakahalaga po itong kanyang iuulat. Ito po mga kababayan ay may kinalaman po hinggil po dito sa ano ito? Nako. Veteranong reporter ng DCRH inaristo sa Maynila. Nako, bakit kaya? Ang lahat ng iyan ay sa buong detalye po ng ating Kasado Patrol 25. Ayan. Si Double L. Alright, Double L is standby report. Kasado Patrol report. 6 na minuto bago mag-3 ng hapon. Alright, Ate Del, nasa linya na ba ang ating Kasado Patrol 25 upang magatid ng mahalagang balita? Alright. Sa lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan, nais lamang po nating ibigay paalala na sa araw po ng bukas ay may isal coverage po ang ating himpilan ng responsabling mga mamamayag. Special coverage po sa gaganaping special election po dyan sa 2nd District ng Antipolo City para sa pagka-kongresista. Yan. Ang alam po natin, ang naglalaban po dyan ay 6 na kandidato. Kaya malalaman po natin kung mga sino-sino ito para sabi nga po ay mabigyan ng daan. Alright? Talagang medyo mahinayat ang signal ng kinaroroonan ng ating Kasado Patrol 25. Babalikan na lamang po natin siya. Ganap na 5 minuto bago mag-3 ng hapon. Samantala tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating paghatid ng balita. PNP nigpitan ng screening ng mga aplikante sa gitna ng banta ng espionage. Round 1. Lady, go! Samantala, iniigpitan ng Philippine National Police ang mga pamamaraan sa pag-vetting para sa mga aplikante ng pulisya sa gitna ng lumalaking pag-aalala sa mga banta ng espiya at posibleng pagtatangka ng mga dayuhang aktor na pumapasok sa mga institusyon ng seguridad. Sa isang payag noong Webes, sinabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. na ang proseso ng recruitment ay magsasama-sama sa mas malalim na background check at pinalawak na screening ng mga aplikante. Pinahuhusay namin ang arming proseso ng mga vetting upang isama ang mas malalim na mga check sa background upang matiyak na ang PNP ay makakakuha ng pinakamahusay at pinagkakatiwalaang mga opisyal ng pulisya sa hinaharap. Sa mga aplikante, sinabi niya na ang pinahusay ng mga hakbang ay naglalayong tiyakin sa publiko na ang pwersa ng pulisya ay mananatiling mapagbantay laban sa mga pagtatangka ng ikompromiso ang pambansang seguridad. Sinabi pa rin ni Nartatis ang pinaigting din ng PNP ang counterintelligence efforts sa loob ng organisasyon. Nagtatag kami ng isang confidential na mekanismo na pag-uulat para sa aming mga tauhan na mag-ulat ng anumang kahinahinalang pagtatangka sa pagnanag-recruit sa loob ng aming hanay, sabi niya. Ang PNP ay may 6,178
na magagamit na posisyon para sa mga bagong recruit sa 2026 sa ilalim ng regular na attrition quota para sa Police Regional Offices at National Support Units. Sa kabuang bakanting posisyon, 1,700 nasa ilalim naman ng regular quota habang 4,478 ang nasa ilalim naman ng attribution quota. Ang mga rehiyon ay may pinakamaraming opening ay ang National Capital Region Police Office na may 783 slots. Sinundan ng Calabarzon na may 609, Central Luzon na may 575, Bangsamoro Automos Region sa Muslim Mindanao na may 363 at Bicol Region na may 359. May kabuwang 946 na bakanting posisyon ang inalalaan sa National Support Units kabilang ang 300 regular na 646 na posisyon sa pag-urong kabilang na sa mga pangunahing unit sa mga bakante ang Aviation Security Group, PNP Maritime Group, PNP Special Action Force at ang Criminal Investigation and Detention Group. Why, thank you. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating paghatid ng malagang balita baha. Pagguho ng lupa lumipat sa mahigit 500 pamilya sa Caraga. Round 1. Lady, go! Umabot na sa 37,840 pamilya o 129,084 na individual ang naapektuhan ng bagyo sa 108 barangay sa Caraga Region simula noong Lunes. Batay sa ulat ng RDRRMC 13 noong Merkules ng hapon, ang kaguluhan sa panahon ay nagdala naman ng kamatayan o katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan na nag-trigger ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sinabi ng Philippine ng Pag-asa na sa advisory nitong Huwebes alas 4 ng umaga na ang bagyong Nuri ay mananatiling nasa labas ng area at responsibility ng bansa na matatagpuan naman sa 1,405 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Ang kaguluhan ng panahon ay nagdudulot naman ng 48 suspension sa klase at 7 suspension naman sa trabaho ng mga unit ng lokal na pamahalaan. Sa lahat ay inalis noong Merkules kabilang na ang mga naapektuhan na 515 pamilya o 1,454 na individual ang pansamantalang humingi ng kanlungan sa mga itinalagang evacuation center para sa kaligtasan. Sinabi ng konseho ayon sa lalawigan 12,749 na pamilya. Mula sa 28 barangay ang naapektuhan ng Surigao del Sur, 21,000 naman 251 pamilya mula naman sa 69 na barangay sa Dinagat Islands at 3,640 pamilya naman mula sa 11 barangay sa Agusan del Sur. Karamihan sa mga evacuees ay nakauwi mula sa noong Miyerkules ng hapon. Ang lahat ng mga kalsada na dati nang iniulat na hindi madaanan dahil sa mga kalat na dulot ng pagbaha, pagguho ng lupa ay madadaanan na pagkatapos ng mga operasyon ng paglilinis, sabi ng RDRRMC 13. Naibalik din ang serbisyo sa mga lahat ng lugar na nakaranas ng pagkakawala ng kuryente dahil sa hindi kanais-nais na panahon. Why, thank you. 1 minuto makaraan ang 3 ng hapon. Samantala nananatili ang alerto habang natagpuan ng higit pang mga bitak na lupa sa liblib na nayo ng Negros Occidental. Round 1. Lady, go! Balitang probinsya mula naman sa Bacolod City, pinapayuhan ng Negros Occidental Provincial Environment Management Office or PIMO ang mga residente ng Barangay General Luna sa Bayang Tubuso na manatiling alerto matapos maobserbahan na mas maraming ground depression sa dalawang komunidad nito. Na-recover ang mga bagong bitak na lupa sa Sitio Bugho at Sitio Bairan sa follow-up joint team.
Samantala mga kababayan, yan, na lumalawak ang pagpapahiwatig ng patuloy na paggalaw ng lupa sa ilang mga lugar, ang pangwakas na mga natuklasan at opisyal na pagtatasa ng geohazard at ilalabas ang MGB, sabi ng technical na koponan, matapos ang initial na pagsusuri na isinagawa noong Pebrero 18 iniulat ng PEMO One Stop Shop Division na dahil sa kalapitan sa mga residential area, ang antas ng panganib ay pansamantalang tinataya bilang mataas habang hinihintay ang detalyadong subsurface at physical investigation ng MGB NIR sa Sitio Bairan. Ang paglubog ng lupa ay unang matatagpuan sa paligid ng 80 metro mula sa pinakamalapit na mga bahay na naakupahan ng 5 kabahayan, habang sa Sitio Bugho, isang pagbagsak ng lupa ang naobserbahan ng 40 metro mula sa pinakamalapit na lugar ng tirahan ng may 15 kabahayan. Ang mga obserbasyon sa ibabaw ay nagpapahiwatig na ang mga formasyon ay unang binibigyang kahulugan bilang posibleng karst-related ground subsidence, idinagdag ng ulat. Why, thank you. 4 na minuto, makaraan ang 3:00 ng hapon. Samantala nananatili ang alerto habang natagpuan ang higit pang mga bitak na lupa liblib sa nayo ng Occidental Mindoro. Round 1. Ready, go! Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating paghatid ng malagang mga balita. UN nagbabala sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, gastos at pamumuhay kung magsasara ang Strait of Hormuz. Round 1. Ready, go! Nagbabala ang United Nations tungkol sa mga makabuluhang panganib na pandaigdigang kalakalan na pag-unlad kabilang ang mas mataas na presyo ng pagkain at gastos sa pamumuhay kung ang Strait of Hormuz ay sarado sa gitna ng labanan sa West Asia. Ayon sa The Economic Times, sinabi ng UN Conference on Trade and Development sa isang ulat noong Martes na ang patuloy na pag-unlad ng militar sa riyon dahil sa mga welga ng US, Israel sa Iran ay naghihiganti ng Tehran ay nagambala sa daloy ng barko sa Strait at Hormuz sa isang mga pinaka-critical na maritime shock point sa mundo. Ang makitid na daan ay nagdadala ng halos isang kapat ng pandaigdigang kalakalan ng langis sa dagat at makabuluhang dami ng liquefied natural gas at pataba. Ang nagresulta mga epekto ng rifle ay higit pa sa rehiyon na nagkakaapekto sa mga merkado ng enerhiya, transportasyon sa dagat at mga pandaigdigang supply chain, sabi ng ulat. Ang mga mataas na gastos ay sa enerhiya, pataba at transportasyon kabilang na mga rate ng kargamento, mga presyo ng gasolina sa bunker at mga premium ng siguro ay maaaring dagdagan ang mga gastos at pagkain at paigtingin ang mga presyo ng gastos sa pamumuhay, lalo na para sa pinakamahina, sabi nito. Binigyan din ng ulat ng angtad na ang mga pagkakagambala sa Strait of Hormuz ay magbibigay din sa kayahinaan ng mga critical na maritime choke point sa geopolitical tensyon at ang kanilang potensyal na pagpadala ng mga pagkakabigla sa mga supply chain at mga merkado ng kalakal. Sinabi pa rito ang mga pagbabawas ng mga panganib sa pandaigdigang kalakalan at pag-unlad kabilang na ang mga panganib sa kapaligiran ay nangangailangan ng de-escalation at pangangalaga at transportasyon pandagat, mga daungan at mga seafarer at iba pang mga infrastruktura ng sibilyan habang pinapanatili ang ligtas na mga koridor ng kalakalan alinsunod na rin sa international na batas at kalayaan sa paglalayag. Ang mga epekto ng ekonomiya kapwa sa buong mundo at para sa rehiyon ay nakasalalay sa tagal, intensidad at saklaw ng geografiya ng mga tensyon. Ang patuloy na pagsubaybay ay mahalaga upang masuri ang mga umuusbong na panganib at kanilang mga potensyal na epekto, sabi ng angtad.
Sinabi ng ulat na maraming mga umuulad na bansa ang naharap sa mataas na pasanin sa serbisyo ng utang, limitadong espasyo sa pananalapi at limitadong pag-akses sa pananalapi. Sa ganitong konteksto, ang pagtaas ng mga gastos sa enerhiya, transportasyon at pagkain ay maaaring mag-ipit sa publikong pananalapi at budget sa sambayanan na maaaring magpataas ng pang-ekonomiya at panlipunang panggigipit at komplikado ang pag-unlad patungo sa papanatiling unlad, lalo na sa mga ekonomiya na lubos na nakakasalalay sa import na enerhiya, pataba at pangunahing pagkain. Ayon sa datos ng UNCTAD, humigit kumulang sa 20 milyong barilis ng langis bawat araw, humigit kumulang 25% ng pandaigdigang kalakalan ng langis sa dagat ang dumaan sa Strait of Hormuz noong 2024. Sa mga ito, ang krudo at condensate na ay umaabot naman sa 14 na milyon at ang mga produktong petrolyo ay umaabot naman sa 6 na milyong deep feed. Ang datos mula sa isang linggo bago ang pinakahuling pag-unlad ng West Asia ay nagpakita ng 38% ng pandaigdigang kalakalan ng krudo sa dagat, 29% naman ang kalakalan ng liquefied petroleum, gas at 19% naman bawat isa ang liquefied natural gas at mga produktong pino ng langis ang dumaan sa strait. Mula noong Pebrero 28, ilang nang ilunsad ang ng US at Israel ang unang pag-atake laban sa Iran. Bumaba ng 77% ang trapiko ng barko sa Strait of Hormuz. Nagbabala ang UNCTAD na ang mga pagkakagambala sa strait ay magkukompromiso sa supply ng enerhiya lalo na sa Asia. Thank you. Yan ang mga kabuang mga balita mula sa ating bulwagan ng balitaan at maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakasama na nagbigay pag-uulat sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa ating impilan ng responsabling mga mamamahayag. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy po ninyong pagsubaybay at paggabay sa humigit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal ngayong araw ng Biyernes. At syempre may special coverage po tayo sa araw ng bukas, ganap na 8 hanggang 10 ng umaga. Yan, at ganoon din sa 1 hanggang 3 ng hapon sa araw po ng bukas. Yan po ay may kinalaman po sa special coverage sa special election ng pagkakongresista po dyan sa lungsod o 2nd District dyan sa Antipolo City. Yan. At syempre maraming salamat po sa ating mga nakasama po dito sa ating impilan ng Studio 1, si Ate Delros Aldea Santos at Ate Rosemary Paderon Lawson. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy po ninyong paggabay at pagsubaybay. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos! Bye-bye!
PNP nigpitan ang screening ng mga aplikante sa habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Yo! Kasado Broadcasting Service, KBS, ARMM, Lunes hanggang Biyernes, laging on air. Serbisyo publiko, hatid namin sa masa. Let's go! Let's go! Sa mic at sa camera, laging alerto. Kuya Alan Valenzuela Bordeos, CEO, boss ng kwento. Si Kuya Arnold Aceveda, namuko, program director. Gabay at patnubay, balita at impormasyong walang palya. Protector, when it's Pino Lawson. News director, editor-in-chief. Issue ng lipunan natin sa tao, walang relief. Si Kuya Ben Aludo, prangkado, kikima ang handog. Kwento sa field, tapat at walang palusot. Kasado Broadcasting Service, KBS, RMM, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at sire. Team namin solid, mabilis, wagas at wire. Balita sa umaga, balita sa gabi. Mula sa radyo hanggang sa diaryo, di kami mabibi. Kuya Alan, Kuya Arnold, Kuya Wayne at Kuya Ben. Teamwork solid, wala atrasan, walang talo sa laban. Reporter sa field, editor sa studio. Mabilis na balita, hatid sa bawat kilo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan. Prangkat pakitima, truth ang hatid namin sa bayan. Kasado Broadcasting Service, ABS, RMN, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at wire. Lunes hanggang Biyernes, on air ang kwento. Mga mamamahayag, laging handa sa todo. KBS, RMN, di lang basta news. Hatid namin sa masa, truth na wala abuse. Kasado Broadcasting Service, CBS, RMN, balita, serbisyo, hatid sa bawat tao. Pamdi namin solid, mabilis at totoo. Ikasamo, gabay at patnubay, issue ng lipunan, pagkadok na ima. Hatid ang totoong kwento. Diaryo na, radyo na, TV na, RMN. Kasado Broadcasting Service, KBS, RMN. Serbisyo publiko, sa puso tubo namin, RMN. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.